Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Suliman. Pagkatapos kong kumain sa dining area ng hindi kilalang mall dito sa Manila, pumasok ako sa CR. Ang mall na ito ay hindi siya kilala na kagaya ng SM, Robinsons at iba pang mga higanting malls dito sa bansa. Tito Makoy, aaminin ko, ako po pag nasa loob ng CR, palagi akong pasimpleng lumilingalinga. Mata lang ang ginagalaw ko kasi naaalaw din akong makakita ng dala-dala ng iba. Iba't ibang hugis at iba't iba ang itsura. Noong oras na yon, okupado lahat ang urinal bowl ng mga matatanda. Tanging ang bowl lang na pambata, yung mababa, ang bakante. Merong dumating na isa pang lalaki, ginamit niya ang bowl na pambata. Kaya naman hindi ako nahirapang sulyapan ito ng patagilid na mata lang ang gumagalaw. May maipagmamalaki din itong lalaking katabi ko. Nung makita ko iyon, Tito Makoy, bigla ko tuloy na alala si Kuya Anghel. Maging ang lalaki, malaki rin ang pagkakahawig kay Kuya Anghel. Nung matapos ako, pumunta ako sa laboratory para maghugas ng kamay at maghilamos din. Tumingin ako sa salamin kasi gusto kong makita ang katabi ko, ang kanyang itsura kung humarap. Nakita ko sa salamin ang kanyang anino habang nakatalikod. Para nga talagang si Kuya Anghel. Nagulat ako, Tito Makoy, noong humarap siya. Kuya Anghel? Yan ang mahina lang na tawag ko kasi nagdududa ako kung si Kuya Anghel nga ito. Ito'y dahil nga sa tumanda na rin ang itsura, matanda ng kaunti. Ngunit nang titigan ko siya, Kuya Anghel? Yan na ang tawag ko na medyo malakas na. Ngumiti siya sa akin at agad niya akong nakilala. Kuya, ikaw pala. Akala ko po kung sino. Suliman, ikaw din pala, nako. Pangyayari nga, hindi ko akalaing magkikita tayo ngayon. Yan, Tito Makoy, ang wika naming dalawa na nagkagulatan talaga. Kasi hindi namin akalaing magkikita kami ngayon sa oras na ito. Bakas na rin nga kay Kuya Anghel na tumanda siya, ngunit naroon pa rin ang kanyang tikas. Paglabas namin ng CR, naku Suliman, kahit tagal nating hindi nagkita. At ngayon nga, aksidente lang ang pagkikita natin. Kumusta ka na? Dito ka na pala sa Manila na may mermihan. May asawa ka na? Ilan na ba ang anak mo? Ito ang mga tanong sa akin ni Kuya Anghel habang nagkikwentuhan kami. Kuya, wala pa nga, single pa rin ako. Yan ang sagot ko sa kanya. Napatingin sa akin si Kuya Anghel nang sabihin kong wala pa akong asawa. At nabakas ko sa kanyang mukha ang parang napangiti siya. Yung ngiti, Tito Makoy, na tila makabuluhan na hindi ko masiguro kung ano ang ibig sabihin. Lumuwas pala ng Manila si Kuya Anghel para kunin sa kanyang kapatid na dito na rin sa Manila nakatira ang isang package na padala sa kanya ng kanilang kapatid na nasa New Zealand. Papauwi na siya ngayong gabi sa probinsya namin. Kuya, bukas ka na lang umuwi. Doon muna tayo sa bahay para kwentuhan naman tayo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita at ngayon nga aksidente lang, kaya bukas ka na lang umuwi. Ako ang magbabayad ng tiket mo pauwi. Iyan ang pangungumbinsi ko kay Kuya Anghel para hindi muna siya umuwi at magkaroon kami ng pagkakataong magkwentuhan man lang. Sumang-ayon naman sa akin si Kuya Anghel kaya bumalik kami sa ticketing office ng bus na kanyang sasakyan. Ito'y para magpalit ng ticket at pagkatapos dumiretso na kami sa bahay ko. Pagdating ko sa aking tirahan, dali-dali akong naghanda ng may inom namin. Alam mo na, Tito Makoy, masayang kwentuhan ito, mahabang kwentuhan, maraming kwento ang aming pag-uusapan. Nung umupo ako, nagpaalam si Kuya Anghel na makikigamit raw muli ng CR ko. Sige na kuya, feel at home. Huwag kang mag-alangan, tayong dalawa lang ang narito. Yan ang wika ko kay Kuya Anghel. Paglabas niya ng CR, umupo ito sa tabi ko. Alam mo Suliman, bakit ba hindi ka pa nag-aasawa? Maganda at estable na rin ang trabaho mo. Kulang na lang talaga sa iyo ang may bahay. Yan ang muling pagtatanong sa akin ni Kuya Anghel. Tito Makoy, ngumiti lang ako at hindi ako kumibo.
Noong hindi ako nagsalita, lumapit ng husto sa akin si Kuya Anghel. Sabay umakbay ito. Alam niyo po, sa pagkakaakbay niya, kaagad bumalik sa aking isipan ang nakaraan naming dalawa. Suliman, ibig bang sabihin ito tayong dalawa pa rin ang nasa isip mo? Ito ang medyo pabulong na wika sa akin ni Kuya Anghel. Kasunod ng halik niya sa pisngi ko, Tito Makoy. Hindi pa rin nagbabago itong si Kuya Anghel kahit na tumanda na rin ng kaunti. Malapit na siyang mag-50. Ngunit ang kanyang init naroon pa rin. Walang pagbabago, walang pinag-iba kagaya noon. Kuya, tila yata ganoon nga eh. Ito ang naging sagot ko sa kanya sa kanyang tanong sa akin. Sobrang excited din ako sa aming muling pagkikita makalipas ang mahigit 15 taon. Hindi ko na rin mapigilang halikan si Kuya Anghel. Mamaya na ang inuman, Suliman. Magsaya muna tayo. Huwag nating sayangin ang oras na ito. Yan ang wika sa akin ni Kuya Anghel sa mahinang pananalita na nakadikit ang kanyang bibig sa aking tainga. Tumayo kaming dalawa at pumasok kami sa aking silid. Tulugan. Sa loob ng aking silid, muling ipinaramdam ni Kuya Anghel ang kanyang mga estilo noon tuwing nagmimilagro kaming dalawa doon sa aming lugar. Ang kanyang makapit na halik sa labi ko, yung parang halik ng isang linta na hindi basta-basta maaalis. Ang haplos ng kanyang magaspang na kamay sa aking katawan at ang higpit ng kanyang yakap. Lahat ito hindi ko nakakalimutan kay Kuya Anghel. Si Kuya Anghel naman gustong-gusto niya rin na nakikitang natutuwa ako sa kanyang ginagawa. Lalo raw siyang ginaganahan. Tito Makoy, lahat ng ito ay nanunumbalik ngayong nagsasaya muli kami ni Kuya Anghel. Kapwa labis ang aming pananabik at pangungulila sa isa't isa. Dahil nga doon hindi gaanong nagtagal, maluwalhati kaming magkasabay na nagtapos. Yakap-yakap ko pa rin si Kuya Anghel. Maging ang paghawak ko sa kanyang magaspang na palad, gustong-gusto kong gawin, nakakadagdag ito sa kanyang pagiging macho. Kaya naman gustong-gusto kong palaging hawakan ang kanyang kamay. Ang gawain kasing pribado ng dalawang lalaki, kay Kuya Anghel ko natutunan. Siya ang nagbinyag sa akin dito. Kung paano nagsimula kaming dalawa noon, ganito po yun, Tito Makoy. Malayong kamag-anak namin si Kuya Anghel, ngunit malapit siya sa amin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Natatandaan ko, 19 pa lang ako noon. Si Kuya Anghel naman 33. May asawa na siya at anak. Nagpaani kami ng palay sa bukid namin, hindi ito naiuwi noong gabi. Kaya kinakailangang may magbantay dito dahil kinabukasan pa ito kukunin at madadala sa bahay namin. Nakiusap ang tatay ko kay Kuya Anghel na samahan akong matulog sa bukid namin. Bantayan ang mga nakasakong palay para hindi ito nakawin. Bago magdilim, bumili si Kuya Anghel ng alak na iinumin namin. Kaya naman habang nagluluto kami ng hapunan, paunti-unti at dahan-dahang umiinom kaming dalawa. Usapang lalaki ang aming pinag-uusapan. Suliman, magtatapos ka na pala ng high school. Alam mo, dapat makaranas ka na ng dapat maranasan ng isang lalaki. Kaming mga magkakaibigan noon, bago dumating ang graduation namin sa high school, sabay-sabay kaming nabinyagan. Alam mo, masarap. Sinasabi ko yan sa iyo at sigurado akong hahanap-hanapin mo pag nabinyagan ka na. Ganyan ang mga naging topic namin ni Kuya Anghel sa aming kwentuhan noong gabing iyon, yung tungkol sa dapat maranasan ng isang lalaki. Hanggang noong matutulog na nga kami, ito pa rin ang aming usapan. Alam mo, Suliman, kung hindi ka pa nabibinyagan, binyagan kaya kita ngayon. Gusto mo? Yan ang tanong sa akin ni Kuya Anghel. Kuya Anghel naman, paano naman po yun, Kuya? Pareho tayo lalaki. Yan ang sagot ko sa kanya. Walang problema yan. Ang gusto ko lang talaga ipakita sa iyo na mas masaya ang pribadong oras kung may kasalo ka. Yan ang tugon sa akin ni Kuya Anghel sa aking pagtatanong kung paano niya ako mabibinyagan. Kasunod ng kanyang pangungumbinsi sa akin ay,
Inumpisahan talaga ni Kuya Anghel na suyuin ako. Nung maramdaman ko ang init ng kanyang katawang nakadikit sa akin, bigla akong nakadama ng kasiyahang ngayon ko lang talaga nararamdaman. Mula noon, palihim na kaming parating nagtatagpo ni Kuya Anghel para gawin ang sekreto naming dalawa. Masaya ako dito sa aming lihim na ginagawa ni Kuya Anghel. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa makalipas ang ilang buwan, lumipat na sila ng tirahan ng kanyang asawa at anak. Umalis na sina Kuya Anghel sa lugar namin. Ako naman napunta na sa lungsod para pumasok sa kolehiyo hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral, lumuwas na dito sa Manila at dito na namimirmihan. Ngayon sa muli naming pagkikita ni Kuya Anghel, narito siya sa bahay, hindi talaga namin napigilang balikan ang mga ginagawa namin noon doon sa aming lugar. Bagamat tumanda na nga ng kaunti si Kuya Anghel, ngunit wala pa ring nabago sa kanya sa kanyang galing pagdating sa pribadong oras namin. Sa pananabik ko nga sa kanya, madali talaga akong nakarating kaagad. Bumangon kami ni Kuya Anghel at nagpatuloy kami sa aming inuman at kwentuhan. Sa kanyang mga pagtatanong sa akin kung meron ba akong naging karelasyon mula noong maghiwalay ang landas namin. Kuya, wala kasi alam mo hindi naman ako naghahanap saka walang nakakaalam talaga kung ano ang pagkatao ko. Alam mo kuya, kasalanan mo ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ako. Ito ang wika ko kay Kuya Anghel. Sa aking binitiwang salita, kitang-kita ko sa kanya na parang nagliwanag ang mukha ni Kuya Anghel sa kanyang mga narinig sa akin. Suliman, ibig mo bang sabihin hindi ako nawala sa isipan mo? Ito ang medyo pag-iinarting tanong sa akin ni Kuya Anghel. Oo naman kuya. Alam niyo, totoo pala ang kasabihang ang unang impresyon nananatili at hindi nawawala. At ang unang pag-ibig, hindi namamatay at hindi nakakalimutan. At alam niyo sa kaso natin, mantakin mong sa CR pa tayo aksidenteng magkikita. Ano ba ito kuya? Pangitain ba ito ng ating pakiramdam sa isa't isa? Ito Tito Makoy ang tumatawang biro ko kay Kuya Anghel. Si Kuya Anghel naman natawa sa aking sinabi. Suliman kung ganoon, ituloy-tuloy na natin. Bagamat bibihira ang pagkakataong magkikita tayo, pero basta may pagkakataon tayong dalawa, gawin natin. Ano, maipapangako mo ba ito sa akin? Iyan ang pagpapatuloy ni Kuya Anghel sa akin. Oo naman kuya, basta pagluluwas ka dito sa Manila, huwag mong kalimutang tawagan ako. Iyan ang wika ko kay Kuya Anghel. Siyempre naman, at ikaw rin kung magbabakasyon ka, timbrihan mo ako para humanap tayo ng lugar at oras. Tama yan na papanatilihin mo ang iyong magandang katawan para walang makahalata sa lugar natin. Walang magdududa sa iyo at walang magdududa sa relasyon natin. Yan ang payo at pagtatapos ni Kuya Anghel sa aming usapan kung paano kami magpapatuloy sa aming lihim na relasyon. Nalasing din kami ni Kuya Anghel sa aming pag-iinumang iyon kasi nga mahabang kwentuhan at masayang masaya talaga kami sa aming pagtatagpo ngayon. Pareho na kami nagpasyang matulog. Ngunit sa aming pagtulog Tito Makoy, magkatabi kami, buong magdamag naming pinagsaluhan ang matamis na oras na iyon. Pareho namin ayaw matapos ang gabi, ayaw naming dumating ang umaga, at ayaw naming sumapit ang hapon, yung oras na kinakailangan niya nang bumiyahe pa uwi sa probinsya. Ito'y dahil nga sa pagkatapos nito, hindi namin alam pareho kung kailan muli kami magkakaroon ng pagkakataon, kung kailan muli mauulit ang masayang tagpo sa aming dalawa. Noong hapon na inihatid ko siya sa terminal ng bus pa uwi sa probinsya, kasama ang pangako namin sa isa't isa na muling magkikita. Wala kaming binanggit na talaan kung kailan, basta napagkasundoan namin na pag may pagkakataon, magkikita kami. Ang hindi inaasahang muling pagtatagpo namin ni Kuya Anghel, binuhay nitong muli at lalong tumingkad ang damdamin ko para sa kanya. Palagi na naman siyang laman ng aking isipan.
Sa ngayon Tito Makoy, mahigit ng 1 taon ang nakaraan mula nang muli kaming magtagpo ni Kuya Anghel. Hindi pa kami muling nagkikita, hindi pa siya bumabiyahe muli dito sa Manila. Ako naman hindi pa nakakauwi sa amin para magbakasyon. Paminsan-minsan tinatawagan ko si Kuya Anghel gamit ang regular na tawag. Tinatawagan ko siya sa oras na alam kong wala siya sa kanilang bahay. Pareho namin ayaw gumamit ng messenger para walang bakas sa aming usapan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw sa akin kung kailan ako pwedeng magbakasyon sa amin. Kaya hindi pa rin malinaw kung kailan muli kami magkikita ni Kuya Anghel. Sa ngayon, ang iniisip ko, bumili ng ticket sa bus para kay Kuya Anghel at siya ang papuntahin ko dito sa Manila. Ngunit bago ko yan gawin, kakausapin ko muna si Kuya Anghel kung pwede. At kung sakaling sasabihin ni Kuya Anghel na pwedeng-pwede ang ganoon, siyempre Tito Makoy, paghahandaan ko talaga si Kuya Anghel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagpili at pagbasa nyo. Lubos na gumagalang, Suliman. Maraming salamat Suliman sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang tanging sasabihin ko lang sa iyo ay pasalamatan kita sa pagbabahagi mo ng iyong kwento kasi wala akong nakikita at wala akong maisip kung ano ang dapat sabihin ko sa iyo kasi wala namang problema akong nakikita dito sa sulat mo sa akin. Wala namang problemang dapat na ayusin. Kaya maraming salamat lang at ingat palagi. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.